Attorney Mark, si Carlo po ito. Matanong ko lang, no, bakit kaya gigil na gigil sila na maipasara ang SMNI? So may nagdikta. Yun ang talaga yan. So kung may nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad ka sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Kita mo ha? Okay. Bakit daw gigil na gigil sila sa SMNI? So may nagdidikta. Okay? May nagdidikta po dito na para gipitin ng SMNI. Ginigipit ang NTC at dinidiktahan ng Congress. May umamin na pasensya na trabaho na. Naalala nyo? May umamin din na vlogger. Actually, nagpaalam pa daw, di umano, narinig ko to kay Banat Bay, na di umano ay nagpaalam pa kay Bongo, pasensya na po. Trabaho lang. Titirahin namin kayo at ang Duterte. Ganyan po ang galawan ngayon ng mga bayad. Wala na pong prinsipyo yung mga yan. Wala na pong kaibigan yung mga yan. Meron pong nagdidikta. And definitely, yung tarantadong nagdidikta na yan, inggitero sa Duterte. Pasensya na po, napamura tuloy ako. Inggitero sa Duterte. Kasi yung nagdidikta, ang binabanatan ay SMNI, Pastor Kibuloy at Duterte. Napaka-insecure niyan, niyang tao na yan. May umamin ng vlogger na trabaho lang. May umamin na sa NTC na trabaho lang. May umaming congressman na dinidiktahan sila, trabaho lang. Kailangan gawin sa SMNI. Sinong bobo sa tingin ninyo yang diktador na yan? Diktador talaga. Nanumbalik ang diktador sa bansang Pilipinas. Balik na po ang diktador. Kayo po tatanungin ko, sino tong diktador na bumalik na sa bansang Pilipinas, na buhay muli ang diktador dito sa bansang Pilipinas? At ang diktador na yan, galit kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Kasi lahat po dinidiktahan. Kayo makakasagot niyan. Pero ako, alam mo, may idea na ako. Sino bang insecure sa Duterte? Meron nga ako nakausap, isang vlogger na sikat. Kinuwento sa amin. Abogado po siya. Mabanggit mo lang daw ang Duterte at Davao. Lintik na yan. Masisermonan. Oo. Kasi dati po siyang opisyal. Dati siyang sekretary. Pag tinanong nasaan ka, nasa Davao, yari na. Just a mere fact na binanggit mo ang Davao, lagot ka. Lalo na kung binanggit mo ang Duterte. Lalo na. Kaya nanggagalaiti yung mga yan doon sa mga vloggers na nagpunta ng Davao, kausap pa ang Duterte. Pinagsama mo. Davao and Duterte. Ay, nako. Yan ang wag mong gagawin. Magpunta ng Davao, imit ang Duterte. Markado ka sa kanila. Vlogger po na dating sekretary. Pag natanong daw siya, nasa Davao eh. Tapos ka. Sabi niya, anong issue? Anong masama kung nasa Davao ako? Di ba? Issue pala yun. Ganon din. Sa mga kapwa ko vloggers. Pati yung punta sa Davao, issue. Pansin nyo? Ganun po ka-insecure tong mga taong ito. Ultimo, Davao. Kaya sigurado yan, hahanapan nila ng butas yung drug war ni Baste. Nakaantabay po sila sa Davao. Kayo pong nasa Davao, galawan nyo dyan, ingat po kayo. Insecure sila sa Davao. Super insecure sila sa Davao at Duterte. Ang ganda ba?
Yung ginawa ng Duterte sa Davao, hindi nila kayang gawin sa kanila. Oh, hamunin ko kayo. Kayong insecure sa mga Duterte. Kaya nyo bang gawin sa syudad ninyo yung ginawa ng Duterte sa syudad nila? Hindi, di ba? Ano mangyayari sa'yo? May insecure ka talaga. Hindi mo magawa eh. Hindi mo kaya. Laganap ang droga. Mahirap ang tao. May baha-baha pa. Correct, April Canlas. Ibig sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Kasi in the very first place, wala talaga hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng evidence. Kasi isang sentence, dalawang sentence na sasabihin natin, may magsasalita ng well-studied na congressman. Durugin ka pa na parang kang isang kriminal. O, kita mo? Alam mo, kaya hindi, kahit ako hindi rin akong pabor na pumunta sa Senado si Pastor Kibuloy para imbestigahan. At tulad ng sinasabi ni Atty. Tolentino, hindi pa naririnig yung panig nila. Meron ng desisyon na suspendihin ng kanilang prangkisa. Magsasalita ka lang daw ng isang sentence, dalawang sentence, babarahin ka na tapos mag-grandstanding na yung kamera na yan. Yung mga congressman mag-grandstanding na papagalitan ka pa, sisermonan ka, sisigawan ka. Wala ka talaga. Hindi po hearing yan. Kasi po ibig sabihin ng hearing sa Tagalog, pagdinig. Papakinggan mo yung dalawang panig. Kung ikaw ay isang tatay, nag-away yung dalawa mong kapatid, papakinggan mo yung isang anak mo at isang anak mo. Hindi. Ang ginagawa dyan, galit na sila dun sa isang anak, pabor sila dun sa isa. Kaya hindi po pagdinig yan. Hindi po hearing yan. Trial by publicity yan para ipahiya kayo. Meron na silang desisyon dyan. Tingnan nyo yung na kay Ka Eric. Napanood ko po yun ng live. Ni-live din po natin. Hindi talaga nakapagsalita si Ka Eric. Pag nagsalita siya, babarahin siya. Yung gusto niyang sabihin, hindi mo pwedeng sabihin. Kaya ayun, kinulong. Sa tingin mo, after na nangyari kay Ka Eric sa SMNI, susuko dyan si Pastor Kibuloy na alam nilang ganyan ang gagawin. Hindi naman pagdinig, ni hindi makakapagsalita dyan si Pastor Kibuloy. Sesermonan lang siya at isesermonan para ipahiya at gawin itong trial by publicity. Pasamain na masamang tao si Pastor Kibuloy. Ngayon pa lang pinasasama na ni Castro. Ngayon pa lang pinapasama na ni Risa Hontiveros. As early as now, pinapahiya na. Paano mo didinggin yung kaso? Parang yung kay Tebes, parang yung kay Bantag. Wala pa nga yung ebidensya, wala pa ngang napapatunayan, case closed agad. Paano ka makakuha ng patas na hustisya dito sa bansang Pilipinas? Wala. Pag ayaw nila sa'yo, yari ka. Kaya nga nangyayari ngayong political harassment. Sinasabi ko, pag kami pinatawag sa Senado, si Banat Bay na lang umatin dyan. Yung bibig no, magsasalita talaga sa SMNI yun Damay-damay na kami dyan. Siyempre, pag sa SMNI nagsalita yun, iba po yun. Papatawag ka sa Senado. Magkakaroon ng pagdinig, sila naman ang magsasalita. Tingnan nyo ginagawa ni Tulfo. May pagdinig, siya naman ang salita ng salita. Pag may sinabi pag nagsalita yung akusado, babarahin, mag-grandstanding sila. O di kayo na lang, kayo na mag-grandstanding dyan, gagawin nyo lang kaming display dyan. Yan ang katotohanan ng nangyayari ngayon sa Senado. Sabi dito, si Virus, feeling abogado. Correct.